So ayan, magandang hapon mga kababayan at thank you so much palagi sa inyong lahat sa inyong panonood. Ayan na po yung natapos namin ngayong araw. Bali dito sa isang kwarto at tapos po natin na tiles. Ayan, tapos na po lahat yung mga siroho. Ayan, nakabit na. At tapos ko na din na finishing dito. Ito yung ginawa ko kanina, ako yung nag-finishing dito. Ayan, tuwid na tuwid po yan. At ito po yung magiging ano niya para pag nagkabit tayo ng hardiplex na pangdingding ay tapat na tapat po dito. Ayan, at walang, kumbaga walang lumalabas. Ayan. At dito na side, ayan na, tapos na. At andyan na yung mga gamit, nilabas ko na kasi sa CR yan. Ito po yung sa electrical. Ayan, kasi busy pa yung electrician kaya hindi pa nagawa. At ito naman yung binili kong sink para sa kitchen. Ayan. At ito na po yung water closet. Ayan, nandyan na. At yung bowl ay nandoon sa isang kwarto. At ito pa yung sa electrical pa rin ito. Itong isang karton. Lahat yung nandyan na po yung panel board at saka yung mga wire na gagamitin dito. At thank you so much kay Ma'am Sidiki Redemption at sinagot niya ulit yung pang double wall dito. Ayan, maraming salamat talaga ma'am. At grabe na po yung tulong na binigay mo dito sa akin. Bali yung kasama na yung kisame. Kasi yung kisame dito sa magiging sala niya is yung sa gitna niya kasi cube kasi yung kisame nito. Yung cube niya is hardiplex yung sa baba at yung sa itaas niya is PVC panel, yung wood design. Lagi kayong manonood mga babayan para maging updated kayo. Kaya dito mahuli talaga po ito dito na madingdingan kasi nga yung inantay natin yung electrician. At ito ako na lang yung mag-aabang dito para sa mga outlet para makapag-finishing na dito kasi may mga saksakan dito. Ayan, dito may mga saksakan dyan. Ako na lang siguro yung mag-aabang. Tapusin ko muna tong CR. Yan, at dito nakapag ano na ako dito, layout na po at tinapunan ko kanina kasi kinapalan ko yung palitada dito sa loob. Yan. Mabuti yung may makapal kasi mas matibay. Dito sa may CR kasi palagi po ito ditong nababasa. At bali wrapping lang po dito, hindi po ito smooth finish kasi itatiles ko pa ang walling nito. At meron ng tiles dito, meron na tayong nabili na tiles para dito sa walling at saka dito sa bandang flooring. Ayan, at yan na po yung abang sa lavatory. Yung isa sa water supply, yung isa para sa drainage nya. Ayan, at yun yung drainage natin sa dito sa floor at yung abang din sa CR bowl. Ayan, pero kasi yung binili ko kasi nga CR, yung ano doon, yung tindiro, sabi ko na wag na lang yung seat kasi hindi po ako nakapag-prepare para sa lavatory. Kaso yung binigay pagdating doon sa may counter, yun na po yung nabigay, isang seat. Pero same lang din sila ng price ng bowl at saka yung may kasamang lavatory, isang seat siya mga babayan. Same lang din sila ng price pero yung pinili ko yung walang kasaling lavatory kasi nga hindi ako nakapag-abang. Wala kasi ito sa plano na lagyan ko ng lavatory. Pero yun man ang dumating, yun ang pagdating namin dito sa may counter sa City Hardware, yun na po yung na-prepare dito. Kaya nga ginuho ko na lang, hindi ko na pinapalitan para kasi nagmamadali kami doon noon kasi nga hapon na at ano lang tayo ng sasakyan. Kaya pinahabulan ko na lang po ng abang. Okay lang po kahit makikita doon yung PVC, walang problema po yun. Pipinturahan na lang natin para hindi masyadong mahalata yung ano niya doon sa gilid sa labas.
Ayan po. Ayan, nakikita po yan. Nakikita po siya dyan. Ang problema kasi kung magtatambak tayo dito, matabunan yan. Kasi plano ko talagang tatambakan po ito para tumaas po dito. Pohon pag magkapira ulit. Ayan, at ito yung gagawin ko bukas. Dito, tatapusin ko tong framing dito. Kung dadating yung Hardiplex bukas, makapagdingding na tayo dyan. At dito, pwede na ako ang mag-abang dito para sa electrical. Sa CR kasi yung dito, switch lang. Switch lang ang ilalagay dito. Para pag makabit na natin yung pinto, makabit na natin yung bowl, sunod na linggo, pwede na natin magamit yung CR. Saka yung tubig, kasi nga kailangan pa natin kumuha ng puro clearance at saka barangay clearance, at busy po tayo mga kababayan, kaya hindi pa ako nakapagkuha. Mura naman lang yung ano doon babayaran, kaso nga busy tayo, hindi tayo makaalis basta-basta dito sa bahay kasi sa atin lahat yung trabaho. Yung mga kasama ko talaga ay yung kapatid ko lang po yung marunong, may alam dito sa pag pipinis, ayan, dito sa piecing. Ako yung taga-smooth sa mga babayan para sure na maganda tignan. Ayan. Ayan po siya. At itong mga gamit, lahat ng kalat pa dito. Ayan, yung sounds ko, dinala ko dito sa Digos. Galing po ito ng Digos. Dinala ko ito nung Pasko, New Year, para magkanta-kanta mga babayan. Mahilig kasi tayo sa makantahan kahit hindi masyado yabag ba. Ayan, at lagi lang kayo manonood. At yung portahan natin, yung pintuan na hindi pa dumating, at sinabi ko kanina sa hardware na tapos na ba. Sabi niya papalo up muna niya. Kasi wala pang pintuan dito. Sana malagay na yung pintuan dito para safety na yung mga gamit natin dyan kung sakaling malis tayo, para ano na. Dito may pintuan dito. Sana malagay na to dito mga bayan para okay na. At kasunod na po nito pag dito sa kwarto na isa, kapag na dumating na trabaho na po ito ng electrician, pwede na po itong madubululan at pwede na din magkisame dito sa isang kwarto. Yan, kasi nga antay pa tayo ng electrician, pero yung mga outlet ko dito ay hindi ko binaba kasi para safety kay John Red. Kasi si John Red mga babayan, talagang napaka hyper. Baka paglaruan, tusok-tusokin ba ng kutsara, ayon, baka makuryente. Kaya sinadya ko talaga na itaas ko dito yung mga saksakan ko para safety sa mga bata na kaedad ni John Red, na wala pang mga babayan, kung wala pa ibuot ba. Ayan, kung wala pang alam, baka paglaruan. At may nakita kasi ako na ganun, namatay yung bata kasi na kuryente, kasi pinasukan ng tinidor yung saksakan, na kuryente po yung bata mga babayan, at hindi na bantayan, kaya ganun ang nangyayari. Kaya safety ko muna mga kababayan yung mga saksakan, na hindi basta-basta maabot ni John Red. Kasi pag maging 5 na yung niya edad, or 5 pataas, ay alam na po niya yung kung masama ba or hindi. Pero sa ngayon hindi pa talagang bantayanan pa. Ayan po mga kababayan, at lagi lang kayong manood dito sa mga ginagawa nating video. At sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe po. Please subscribe my channel, PB Team Panday. Ayan, at yung mga tiles natin nandito pa, hindi pa na ubos kasi may mga siruho pa dito. Dito na lang po yung ang kulang. Malapit na talaga itong matapos. Ayan,
Yan na lang po yung mga siruho na hindi pa kulang, at yung kitchen pa nga hindi ko pa nagawa. Kasi nga ako lang po talaga yung by step yung ano ko, kasi mga kababayan, trabaho, iniisip ko pag tuwing gabi kung ano ang gagawin ko bukas. Ganun po yung ano ko, para yung mga kasama ko ay may gagawin din sila. Hindi sila bakante. Kaya yun talaga yung trabaho ng isang panday. Nakaka-stress din po kasi nga kailangan mong planuhin kung anong, tulad nito, ang dami pang gagawin. Kailangan mong planuhin talaga kung alin ang isusunod mo na trabaho. Kasi pag magtrabaho ka lang ng maliit tapos may mga kasama kang libor, ano po yun, maging malugi po tayo sa ginagawa natin. Kasi na mahal yung labor, mga kababayan, na 500 per day. Tapos tatlo, 1.5 a day yung binabayaran ko. So sa isang linggo, nakagastos po ako ng 9,000. Yung may babayad ko sa isang linggo, mga kababayan, malaki din yun. Kaya nga kailangan may ano sila. Hindi naman natin pinupwersa, kasi nga inhayaan lang natin sila, pero importante may ginagawa sila para may matatapos. Ayan, thank you at magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan, at God bless po sa inyong lahat, at lalong lalo na po sa ating sponsors at kay Sir Paul. Mag-ingat po kayo palagi dahil kung saan man kayo magtungo, kasama sila Peter Paul. Silang dalawa lang ngayon ang nagkasama. Ayan, salamat, maraming salamat talaga, mga kababayan.